supposedly go to Intercity. Kaya lang kasi, sa Intercity pala talaga, wala yung mga G4 na mga rice. Kasi mostly ng mga nasa Intercity Bukawi ay mga well-milled rice, mga local rice, at saka mga imported. So, meron akong sister-in-law na merong background knowledge tungkol doon. So, kaya naman, we cancel to go there, no? Kasi nga naisip na namin na lumalakas yung bigas namin talaga. So, when I learned about it na parang mas practical pa and mas okay pa na dito kumuha sa talaga naming supplier, eh mag-stick na lang kami. So, ngayon, kukuha kami ng bigas, pupunta muna kami ng Santa Maria. I'll go to buy some dilata, ganyan. Yeah. And a little bit of date with Daddy Park. So today guys, we are 6 years. So alam niyo po ba yung mga last week ng October? Yan po ang celebration namin ng aming anniversary. Oh. Kinabahan na lola. So yearly talaga, ang last week ng October, yan ang aming mga anniversary celebration. So we are officially 6 years. Happy anniversary, Daddy. Anniversary. 6 years. Yun nga lang, 3 years. 3 years ba? 3 years is the pandemic o 3 years almost that we didn't home. No? Malayan nyo guys, ano yun? One of the challenge or trials na imagine, walang only contact lang, no? Through ano lang, through phones and video calls ang ating communication. Nahingi talaga ni Blue, nakakahirit. Alam nyo, nahihirit na talaga ako doon sa pusa ko. Totoo. Hindi na dahil kay Daddy yung talaga na may pusa. Hindi siya nakakahirap sa stress. Bye! Tsura ko, antok na tok ako guys. Dito muna kami sa Walter. Meron lang kaming anuhin. And then baka magbayad na ako ng aking monthly bill sa aking Bank of Commerce kasi sa property para hindi na ako pupunta bukas. Kinakausap ni Daddy yung kanyang mahiwagang pusa. Makaingay kasi the whole biyahe. Ayan guys, half full na ang aming naka almost 33,000 kami. Eh bibili pa kami ng bigas, no? So hindi namin alam kung ilan nakakasyang bigas. How many sacks of rice will Won't be much. That's why I thought we were only going for rice. We had room for 20, 30 sacks. Well, then we go back to buy. Diba guys? Eh that's so, we deliver na lang. We don't pick up na lang, same lang naman. Daddy, I ask na lang to deliver. Ha? I will choose there the variety and then we get our barbecue for dinner and we ask for delivery na lang. No? No, Dad? Okay. Smile naman, Phil. Daddy, plus. Ano ba? Hindi na tayo guys. Ay, only one lang si Ate Ana. O Scout is there. Yep. She had her phone? Yep. Get rid of that phone. Oh yeah, may kasunod guys, ayan na. Ayan guys, so far. Ayan yan so far, nag-upload, unload. Nakasunod na agad si Bebe. Ayan. Para kayong mag-ama. Father and son. Yan, dito pala magandang Oh, yan. Bayad na natin yan guys. You're like two are dancing. Synchronize. Ayan. 3 klase lang tayo. Cattleya, Buko, at saka Victoria. So, yan ay total of Daddy, careful. Ano yan? Bali, 20 sako ba yan? Total yan? No? 20 sako. Natik to 25 kilos.
kakukuha lang namin nung nakaraan ng 7. 'Di ba? Wala pang 4 araw, 4 na araw yun. Now you show it. Okay na. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha? Right where I said it'd be. Yeah. Daddy's got some big white ass now. Bigas. Where you been? Kailan? So? Ano? Birthday yan? So, ayan yung mga napamili natin. Tsaka ayan. Ayan. Kahapon dumating yung deliver ni Ate Lourdes na iba. No? So, ito pa yung kasama sa pinamili natin. Tsaka ito mga kandila. Ayan. May stock tayong malagkit. Isang ano, kaban. Kasi ito yung ating mga ibang pinamili. Nalagay na natin dyan. Pwede na tayo maglagay, Ate Ana. Ayan. Guys, shout out sa Kumarin Bayan, oh. Ito si Daddy, oh, the United Nation ng peg nito, oh. Oh guys, oh. Kasi guys, every Friday may prank sila ni Kauri. May kasunduan sila na kung paano mapipiece off ni Daddy si Kauri sa mga schoolmate niya. Kasi parang ganun sa Canada, uso yung mag-aasaran. Bumili pa talaga si Daddy We niyan. just like to clown around. Para lang asarin si Kauri. Dadala niya kasi ng lunch. United Nation ngayon guys sa school celebration. Tingnan nyo guys yung buhok ni Daddy pang United Nation. United Nations, this should fit right in with a bunch of clowns. Diyos ko, Panginoon ko. Siguro, kids will never forget that when they grow up. My God. Literally, talagang bumili pa siya guys ng ano. Okay. Put your number in there. Diyos ko, lakas talaga ng trip ng Daddy Park nyo. Diyos ko po. Let's have picture together, Daddy. Happy anniversary. Siya talaga guys. Oh, nagsuot siya talaga ng ganun guys. Ang lakas ng trip ni Daddy. Nakakahiya. May ban pala dala niya. Ang lakas ng trip ni Daddy. Lakas ng trip ni Daddy. Nakawig pa. Oh. Oh. Wala siya. Happy anniversary, Daddy. O diba, jowa mong ginagawan lahat, mapasaya lang ang pamilya at syempre ang Diyosawa. Ayan guys, no, mag-continue tayo sa ating sa ating vlog. So, magsa-shoutout muna tayo, no. Shoutout to Gina Ling Casas 5275. Thank you very much po sa panonood po inyo. Mary Jane Letran, maraming salamat po. Mama Neng's Vlog, Clarissa Aragit, Mary Grace De Los Santos 6941, Merch Vlog 7269, Rogen and Vlog 8345, Ellen Pilar, and Sir Ricky Anuevo. Shout out to DTV, thank you kay Mama Lonzi OFW Kuwait. Shout out sa mga subscribers and viewers natin, mga nanonood lang, mas pinipiling manahimik kaysa mag-comment. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. So, nakakuha ako kahapon ng deal kay Direct Way kasi si Direct Way ang huli naming pinuntahan kahapon. So punta kami free, no? 6+1. Same price siya ng kung ano siya sa 6 pieces. Same price sa 6+1. So ito yung tungkol sa sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, yung recent vlog ko, no, yung huling uploaded video ko na I can able to have my promo and discount, not discount, it's promo na I can able to give customers ng maraming panahon sa loob ng isang taon, no? Dahil sa mga nakukuha ko ding magagandang deals, 'di ba? So binibigyan na natin 'yan sa customers. Gustong-gusto nila 'yan. Nakakuha yata ako ng 20 tayo na ganito. Mamadali kasi kami kahapon. Naka almost 56,000 kami bigas at saka yung groceries kasi naka 32,000 mahigit ako sa groceries and then naka 23,200 naman sa bigas. So ayan. So today dumating din si PMFTC. Ang binayaran natin today kay PMFTC doon sa huling nakuha natin ay nasa around 38,000. Konting-konti na lang yung sukle. And then ito naman ay magiging payable ito on November 10. At ito ay nag-worth ng almost 35,000. Nakakuha po tayo ng 2 rim na free at kalahating rim na Marlboro, 5 kaha yun.
So, yun naman yung nakuha nating promo. So, nakakatuwa. Dagdag kita sa atin, no? So, pagdating sa mga sigarilyo, yan naman ay hindi ko na ibinibigay pang free sa mga customer, syempre. Dahil dyan lamang ako babawi. Dahil napakalaki ng puhunan dyan. Pero pag kayang mga ganyang sabon-sapon lang din naman, ay walang problema dyan. Pero dati po, nung nagpapalakas ako dito, dahil nagpapakilala ako na nagbibigay ako ng magandang deal sa mga tindero, tindera, no, sa mga kapwa kasari nating maliliit dito, and at the same time, dun sa mga gustong bumili ng kaha-kaha, sinasama ko siya minsan sa participating products ko kapag meron akong Father's Day special, Mother's Day special, yung mga mabibigat na okasyon na mga special sa mga customer ko. Dahil syempre, pagbibigay po guys sa mga nanay, pagbibigay po guys sa mga tatay, karami po kaya ng aking mga customer na nanay at tatay, buod sa mga bata, no? So kaya naman tuwang-tuwa sila. Hindi lagi kasama or hindi laging participating ang sigarilyo. Kapag nakakakuha lang ako ng magandang promo na pabigay na pasunod ng PMFTC, doon nagbibigay ako minsan kapag saktong meron akong event or promo event na gagawin or sale day na gagawin. Saka ko lang ipaparticipate si Marlboro. Halimbawa, nung nakaraan, dati nakakuha ako ng 25 pieces na mega sardines. Imagine that. Magkano rin yon sa selling price ko. So, kumbaga ba, nung nagkaroon din ako ng event, sakto, sinama ko si Yossi sa aking less 3 pesos. No, basta isang kaha pataas ang kukunin. So, meron akong promo or meron akong sale na every 100 peso worth, kapwera ang sigarilyo, ay 3 pesos less. No? So, may mga ganoon. And yun ay sa mga importanteng okasyon lamang. Yun talagang At tinitingnan ko yung sitwasyon ng store. Kung ang stand ba ng sales niya ng mga nakaraang or nagdaang buwan ay maganda. No? So, ibig sabihin ba, mami, kapag hindi maganda sitwasyon ng mga nakaraang buwan, hindi ka mag-sale case to case basis. Kapag kailangan mag-akyat ng sales ni store, i-consider ko din. And then, sakto may okasyon. No? Kasi pampaano din yon, pampaakit at pampadagdag ng sales. Kesa maistakan ka, kesa bumagal ang mga items. Ang goal po natin, mabilis tayong mag-replenish ng stocks. Lalo na mga sigarilyo, mga perishable products, kailangan hindi yan na nai-stock sa iyo. Kailangan nabibili at nabibili yan. No? So, maraming salamat sa inyo, no, na natututo kayo sa mga diskarte. So, ayan, payable natin yan sa November 10. Yung purchase expenses na yan ay papalo na yan sa November. So, yung binayaran natin today, kasama yan sa ating purchases for this month. No? Yung binayaran natin noong October 3, kasama na yan sa October purchases. Okay? So, sa bigas din, napakarami nating nabili talaga din, no? Grabe, nagugulat talaga ako. Baka nga, hindi ko masasabi kung bago pa mag-end ang buwan na ito, ay makabili pa tayo ng isa pang bagsakan ulit ng bigas. Kasi talagang ilang beses kaming bumili ng pick-up na pa less than 10 sacks. Minsan 10 sacks mahigit, minsan 10 sacks. Bukod dun sa pa-deliver. So, nakakatuwa lang. Mga diskarte ko yan na pwedeng mag-workout sa inyo, applicable sa inyo, pero dahan-dahan. Kasi hindi lahat ng mga diskarte ko ay hindi ganong risky sa inyo. Yung sa akin na simple na desisyon, baka sa sitwasyon ng tindahan nyo ay risky, sinunod nyo, ginawa nyo. If you want to try, gradually lang. Ibig sabihin, dahan-dahan lang. Hindi yung isang bugso na katulad din ng gagawin ko. Pagdating sa pagpapapromo, pagdating sa pagbibigay ng mga discount, sales, mag-ingat din. At syempre, huwag nyong gagawing habit yung magpa-promo, magpa-sales nang ang sitwasyon ng tindahan nyo ay hindi naman nagsisales ng maganda. No? Kasi baka mamaya ay puro pa sales na lang din kayo, yung pala puro halos pamigay na lang ang ginawa nyo sa inyong mga tinda, sa inyong hanap buhay. Especially kung nangungupahan. Kung wala masyadong business expenses, yung mga overheads, mga operational expenses, wala masyado, okay lang, medyo hindi masakit at dagok. Pero kung nangungupahan ka pa, tumira ka, ginaya mo, Mami Park, baka mamaya, hindi naman pala tayo parehas ng sitwasyon at hindi tayo parehas ng diskarte, ginaya mo lang na mag-sales, ingat-ingat, no? Hindi lahat ng ginagawa ng Mami Park ay applicable sa inyo. At hindi lahat ng ginagawa ko ay sa akin simple lang, sa inyo pala risky na. Mag-ingat pa rin. Okay? Paalala. Kasi ang layunin natin dito, bigyan kayo ng idea na kung mag-workout sa inyo to. Okay? So, tatandaan yan. Ayoko masisay, bandang huli, ha? Tandaan nyo yan. So, another thing na gusto kong i-discuss sa inyo na mas maganda nating ma-emphasize, guys, ay yung sa mga sasabak at sa mga established na lahat tayo na walang excuse, no? So, magkakaroon na naman ng isang malaking holiday season.
So, isa na dyan ang November 1 hanggang 2. Merong halalan, barangay halalan. Kung malapit kayo sa mga matataong lugar, malapit kayo sa barangay, alam nyo na, suma total kung matagal na kayo sa larangan ng sari-sari store, alam nyo na kung ano yung mga hahanda nyo. Siyempre, mga palamig, mga biscuits, magugutom ang mga tao, ang mga watcher, ang mga magtinda ng mga refreshing products or refreshments. Ganon din naman sa inyo na mga nasa subdivisions, no? So, syempre, hindi natin, ayoko magsalita, politika yan, maraming magagapangan na naman, sa hindi natin maintindihan, maraming pera ang mga tao, bago the day before ang halalan, and after halalan, I don't know, wala akong sinasabi, just saying lang. Yan. So, maghanda ng mga possible na mabibili sa inyo, okay? So, handyan ang alak, number 1, ano? So, kami talaga nag-uunti-unti na. And then, papasok na ang bago mag-December. So, yung November nyo, kahit medyo matumal, sikapin pa rin na makapaghanda sa budget para sa pag-i-stock ng mga importanteng items, mga condiments, mga panghanda, no, mga kung ano-ano. Ang mga bata, maraming pera, they can able to buy as much as candy as they can buy, no? So, kaya naman paghandaan po natin. So, kasama na rin yan ang madalas magta-traffic, magbibisi sa mga supermarkets, makukuha ang maraming oras nyo sa labas. So, kaya naman, piliin ang tamang oras kung kailan kayo mamimili. Nakapili kayo ng araw, pero syempre, pumili din kayo ng oras. Nang sa ganun ay maging convenient and comfortable kayo. And syempre, yung ating pananatilihin pa rin ay yung efficiency natin, no? So, sa lahat ng bagay, kapag iniisip natin tumaas ang efficiency rate ng ating tindahan, nangunguna na dyan syempre ay yung hindi tayo masyadong magkakaroon ng gastos. Kung may delivery offer si ahente, go for the delivery. At kung hindi naman at meron kang sasakyan, no, go for super early in the morning para naman sa ganun ay hindi ka matraffic or hindi ka na maipit sa pilahan ng mga carts. Okay? Kung may mga promo at good deals na pinamimigay kung sino man yan, kung si Mary Mart man yan o si Pure Gold, no? Baka sabihin nyo, against na naman ako. Take it. If you think you can get a good deal, why not? So, sa darating na November 1 ay magkakaroon na naman ng Hakot Day. Ano ang mga participating products sa Hakot Day ng Pure Gold sa November 1? Ito ay ang mga baby products. So, sa mga baby products, isa po sa fast-moving products na magpa-participate sa November 1, fast-moving product sa akin ay ang Happy Pants diapers. Kaya naman, syempre, gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng budget yan. Bibigyan natin ng budget ang ating November 1 Hakot Day. Dahil, hindi ko alam kung November 1 o November 2 gagawin. Dahil holiday yun eh. Dahil, syempre, maganda ang deal na makukuha natin. No? Kahit puro diaper lang, 10,000 pwede na. Malakas po kasi ang diaper dito sa akin, guys. So, marami din diaper ako nabili kahapon. So, yun lang. Ako, tulad sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng taong pupunta ako at bibili ako, tatangkilik ako pag may magandang deal. Kasi, syempre, hanap buhay ito, hindi po pwede na pauso-uso lang tayo, no? Sumabay lang tayo sa uso, sumabay lang tayo sa trending, or sumabay lang tayo sa shala. Syempre, doon tayo sa kakabig tayo na maganda. Okay? So, napakalaki ng kamurahan na nakuha kong mga items kaya Direct Way, kaya doon ko ngayon siya napipiling mamili. Mula nang dumating si Fighter, napansin nyo, mas pinipili kong mamili kay Direct Way or sa ibang mga supplier. Why? It is because hawak ko ang oras ko sa pamimili at hindi ko iisipin na naghihintay ang service ko ng matagal. Bukod pa dyan, syempre, ay makakapagdala ako ng kaya kong madala ng marami. Kasi nga, mas spacious ang aming dalang sasakyan. Komportable, conveniente, efficient. So, yan. So, maghanda na, mag-stock na paunti-unti. So, si Mami Park, medyo nag-iisip-isip na ako talaga kasi sa tingin ko, ang pag-i-stock namin, madadamay ang aming parking sa aming bahay dahil mag-i-stock ng alak doon. Dahil walang pwesto dito sa tindahan. So, baka ang mai-priority i-stock dito ay ang mga ano ba tawag yan? Yung mga nakakahon, yung mga MP, Alfonso, Jean, yan ang mga ipa-priority ilagay dito. At yung ibang mga Red Horse na i-stock ng mga around 20 case, ganyan, baka dun yan sa bahay namin kasi nga hindi kasya dito. So, mag-unti-unti na at pumili ng expiration na matagal-tagal. Nang sa ganon ay kahit mag-stock tayo, okay lang. Na magiging mabilis sa sa holiday season, so paghandaan natin ito kasi dito lamang tayo din kakabig ng napakaganda, no? So natuto na ako last year, kaya naman ako ay ngayon pa lang nagpaplano na ahead of time. Ayan ay pag nag-uusapan namin ng daddy, syempre. So
syempre sa puhunan, may stretch talaga tayo. Kaya ako, medyo magbabawas muna ako na hindi ng yung mga nai-stock lang sa akin. Ang mas ipa-priority ko syempre ngayon ay sigarilyo, alak, at condiments. Yung mga gagamitin para sa ano. Actually, halos lahat. Wala namang excuse sa totoo lang. Ano ba ang mga produktong hindi sa akin fast moving? Yung mga non-food. Syempre, dahil wala namang eskwela, hindi ako masyado munang bibili ng school supplies. Yun lang. No, Teng, no? Medyo hinay-hinay ako sa mga biscuit and cakes kasi walang pasok. Hindi naman sila masyado laging bibili dahil hindi masyado magbabaon. Pero chichirya, hindi ako maghihinay-hinay kasi yan ang hinangat-ngat, no? Star for all season ang items for all season ng chichirya. Ang mga gatas, ang mga kape, yan ay araw-araw, mainit man o hindi. Araw-gabi may bumibili. Ganun din naman ang ang ice cream, no? So kaya paghandaan nyo na. So yun lang masasabi ko talaga for today's video. Sa totoo lang, excited ako na medyo stress kasi syempre yung paghahanda kasi pag-i-stock. Ito sa napakahirap na trabaho natin at decision. Risking decision ito sa totoo lang. Kasi kung nag-i-stock, ibig sabihin matutulog pa pera. Lalo na kung maaga. Kaya lang, hindi naman wise na mag-i-stock ka kung kailan nagtataasan at kung kailan nagsisikipan sa supermarket. So kaya ang wise na tindera, ngayon pa lang pinaghahandaan na kung saan mas magiging efficient, komportable at makakamura. So, nagpapahiwatig si PMFTC. Kasi iba na agent ko eh. Nagpapahiwatig siya. Sabi ko, huy, alam ko na yan. Parang di ko naman alam yan. Last year, ganyan din. Inaanuhan na ako na kumuha na raw ako. Nakita ko kasi guys, yung aking sa record, ang limit ko pala, ang akin palang credit limit ay nasa 70,000 kay PMFTC. Sabi ko last year nasa 82,000 ako Pero dalawang naman yon. Dalawang cut-off yon, isang buwan bale. Kasi December 1st, tapos January 1st na naningil. Kumbaga isang buwan silang hindi maniningil kasi marami rin silang mga company event. Sabi si ahente, nako Mami Pat, kumuha ka, ano ka na ng kuha kasi alam mo na, baka mamaya, hindi ko masabi, biglang tumaas ang presyo, alam mo na, ganyan. Sabi ko, hoy, nako, alam ko na yan, excuse me. Yan din yung sinabi sa akin ng ahente. Pero ako, yung dati kong ahente, November, isang buwan bago mag-December niya sinabi. No, ikaw, sinasabi mo sa akin yan, alam ko na yan. Kaya kukuha ako, mga bago mag-end ng November, doon ako magtataas ng kuha, kung sakali man. Pero hindi pa naman sigurado at wala pa naman ding pakiramdaman. Wala pa rin naman talagang hindi muna ako kukuha ng marami. Kasi guys, minsan hindi natin masabi, binabluff lang tayo para kumuha tayo ng marami, no? Lalo na, ano pa naman tayo, no? Consignment yan. So, mag-ingat sa desisyon na ganyan, Huwag basta-basta magpapabluff sa mga ahente. Magkakaroon ng balitang ganyan. Huwag mo nang basta-basta maniniwala sa ahente kay aga-aga, sasabihin tataas ang tataas ang sigarilyo. Hello, excuse me. Alam ko na yan, kapangkapa ko na yan. Kaya nga natawa yung ahente sa akin. Sabi niya, alam mo na mama, syempre, ako pa ba? Basta ko yan. Basta ko kung magtataas o hindi. Huwag mo na akong i-block, dahil daw kukuha ng marami. Kahit 70,000 pa ang aking ang aking credit limit dyan. Hello. So kayo baka ngayon nababla pa rin kayo ng mga ahente. Syempre, kukuha ng sales yan. Hanggat kaya niya kayong ma-stretch, i-stretch kayo niyan. Kaya kayo, wise din kayo. Dahil baka mamaya, malagay niyo sa tight situation ng sarili niyo, laki ng bayarin niyo, tapos hirap na hirap kayo, no? Nangangarag kayo. Ultimo barya niyo na, ilalabas niyo na para lang makabayad sa paghandyan na sila, bumalik na. So, yung mga parinig-parinig na tataas ang sigarilyo, wag mo na agad maniniwala, okay? Mag-abang-abang ng mga vlogs, baka mamaya may legit na announcement, okay? So, yun lang. Pero ang isa lang sa i-advise ko sa inyo, magkaroon kayo palagi ng buffer, nang sa ganon, mas safe yon. Kaya ako talaga buffer ang aking panlaban Mas safe yon. Biglaan man, magkabulagan man, may buffer naman ako. Mautak, diba? So, naka 82,000 ako. Sabi niya, yun po kasi Mami Pat, ngayon po kasi, to be yon, itatawag po namin yan. Pero sabi ko, hindi, baka yung 70,000 na limit ko, isang cut-off lang. Kasi nakita ko dun isang cut-off lang, no? So, ibig sabihin, sa isang buwan, meron akong limit na nasa around 140,000 na sigarilyo. So, kaya pala last year din, kahit pala ako ay umover sa kahit nag-82,000 ako noon, last year December, kay PMFTC, ng kuha, mataas pala ang aking credit limit. Kay 14M na
sa Mighty Fortune ko, ang credit limit ko lang dyan ay 10. Tapos, ewan ko pa, to be ano pa yung another 5,000 kung may tataas ako sa 15K. But okay lang naman. No, pero malaki ka din kasing bagay. So maganda lang kasi na ito tindahan ko ganito lang pero ang ganda na nung credit limit ko sa kanila. Hindi ako after na magkaroon ng utang ha. Guys, again ha, sa mga dati kong mga vlogs binanggit ko 'yan. Marami sa mga malalaking tindahan, yan ang kanilang obligations ay yung mga consignment terms nila sa mga companies. Tinitake yan ng lahat ng mga halos negosyante na ganito ang hanap buhay kasi it really help at normal yan na gumagana sa merkado, sa market. No? Normal yan. Kaya wag kayong ano dyan na baka mamay mga magpipiling dyan na sila walang utang, di sila nangungutang. Eh di wow, good to you, maganda, mayaman ka. Kami kasi hindi. Kaya para madagdagan ang aming puhunan at makarolling-rolling kami at maganda ang aming stocks, eh, tinitake namin yung opportunity na magkaroon kami ng consignment. Okay? So, pinangungunahan ko na kasi baka mamaya magko-comment dyan, ha? Eh, baka mamaya, syempre hindi tayo lahat pare-pares ng mindset. Ako, maiintindihan kita. Eh, paano pagka may kapwa tayo viewers na nag-comment din, mayabangan sa'yo. Kaya wag ka na mag-comment. No, makinig ka na lang. Ayan. So, yun lang, ano? At maraming salamat sa inyo. Yan lang naman yung na-share ko. Sa susunod na tayo mag-learnings kasi hindi gumagana ang utak ko ngayon. Meron akong learnings na pahihirapan ko kayo, charot. Sa susunod tayo may mga learnings type discard na gagawin, okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. So, magiging busy ang Mami Park. I love you guys. I love you all. Mwah, mwah, mwah. To God be the glory. Happy selling. Make a good choice. Have a great day ahead of you. And fighting. Mwah. Bye!